For today's video, magagawa tayo ng TV rack o TV console. Ang gusto ng may-ari dito, plain lang siya. Kaya ang gagawin natin daw, siya nabibili ng ibang gamit tulad ng WPC, pang wall cladding, at saka ng laminated board. Siya nabibili nun. Dahil alam tayong gagawin doon, isang buong plyboard, itatayo natin sa likod ng cabinet na itong ginagawa natin. Ito yung ating pinaka-cabinet o yung pinaka-carcass ng ating drawer. Yan. Ito naman yung pinaka-open shelf niya sa gilid. Nasa 1 feet yung lapad na to at yung taas na to is nasa 8 feet. Open shelf lang to, baligtaran siya o halos. Yun. Dahil nasa dining yung kabilang side, dito naman sa may kabilang side naman yung pinaka-may TV niya. Bali, ito magiging divider din ng kanilang kitchen tsaka ng kanilang salas. Ito yung pinaka-drawer niya, medyo may kalaliman tsaka may kaisian. Dahil ayaw nga ng ating kliyente na masyadong malapad yung kanyang cabinet. 11 inches lang lapad na to. Kaya gumamit lang ako dito ng drawer guide na 10 inches. Kaya makitid lang talaga siya. And tapos na ating pinaka drawer box. Lalagyan tayo ng pinaka salon sa ilalim. Ayan. Lalagyan tayo ng drawer face. Ayan. Actual tayo maglalagay ng drawer face para sigurado tayong pantay at maganda yung lapat ng ating drawer sa kanyang pinaka-carcass. Tsaka natin tornilyo para mas maging matibay. Dito tayo sa finishing. Ayan. Binadipilar ko na yan tsaka ako nililihan. Siya ng konti sa tubig para hindi masyadong dumikit yung body filler sa may liha natin. Pero tsaka sinasabi ko na rin siya ng punas ng basahan para huwag masyadong kumapit ng yung body filler sa liha. Tsaka para hindi rin mag-penetrate yung ating tubig sa ating wood. Tapos yung mga gaps niya, ginagamitan ko lang din siya ng water-based na silicone. After kung mapatuyo yun, punasan ng basang-basahan, prepare na tayo dito ng epoxy primer para sa ating pagpa-primer ulit. Ayan. Epoxy primer, gray ang ginamit ko rito. Ayan, primer lang natin lahat yan. Gawin lang natin ito ng 2 patong ang ating epoxy primer para medyo makapal yung ating pagka-primer. Kaya kung papasin nyo, pati ilalim ng cabinet na lalagyan ko din siya ng epoxy primer. Kahit hindi ko na pinturahan ng pintura, at least na epoxy primer na rin siya. Goods na goods na yan para sa ating ilalim. Iwas na yun sa moisture. Once kasi hindi natin ito napinturahan o nabatakan ng masilya, nagmo-moist yan o inaamag yung ating kahoy. Katagalan, lalo pagka nabababad siya sa tubig
or nagmo-moist yung semento. Kaya mas better talaga na mapinturahan siya. Then dito, after na matuyo ng ating epoxy primer, lilihain natin siya ulit ng 150 grit para lang matanggal yung ating gaspang ng pagkalihan ng ating body ng ating epoxy primer. Dahil kasi dito, ang ginagawa ko rito, kung mapasin nyo, para mas lalo siya kuminis, ginagamitan ko ulit siya dito ng pati. Ayan, pinapatihan ko ulit siya para lahat ng mga lubog-lubog niya pa na mga may maliliit, talagang lulubog, magiging flat pa siya. Ayan, isang manipis lang na pati. Ayan, ginagawa ko ito sa mga, kahit sa labas lang, yung mga kitang-kita lang ko siya binabatakan ng pati, kahit yung loob, kahit hindi na. Lalo to drawer na may tatlo na yan, hindi ko na binabatakan yan. Itong kitang-kita lang na to, ang kailangan pinaka magandang finish para maganda siyang tingnan sa labas. Ayan, lalo na to itong ating drawer face. Ayan, kailangan natin itong batakan para maging maganda yung finish natin dito. Yan pala itong pinaka-vertical niya o yung shelve niya na open shelve. Ayan, pinabatakan ko rin to para mas lalong kuminis talaga siya. Ayan. Then after nun, yung pinaka-white na to, ito yung gagamitin ko sa drawer. Dalawang kulay kasi combination color to. Isang dark gray at saka isang white. White yung drawer, tapos yung carcass niya at saka yung vertical niya o yung open shelve niya, isa dark gray. Yan ulit muna natin yung pinaka primer niya. Then gagawin tayo dito ng pintura na white. Yan, acrylic, McGill acrylic ang ginamit ko rito. Gumamit na ako ng strainer dito para masala at maging makinis, tsaka maiwasan natin dito yung pagbabarado para sa ating spray gun. Kaya sinasala ko siya ng tela. Ayan, white tong drawer. Then yung pinaka-carcass niya tsaka yung vertical is dark gray. Ayan, acrylic white. Ito naman yung gray, dark gray. Ayan. Bali, ang taas na to is 8 feet. Maaari itong bumala. Maaari pa itong maging malaking problema na mas malaking gastos. So, replace ang palagi ito nila sa mata dahil ito na may dual protection laban sa pahililo ng ngipin, cavities, pwede na ng IV. And after matuyo ng ating pintura, mag-prepare naman tayo dito para sa ating top coat. Ang gamit ko dito top coat is K92 top coat na 2 components siya. Yan, meron siyang hardener. Tapos pwede rin tayong maglagay ng dito ng container. Konti lang naman, huwag na masyado marami. Yung iba kahit hindi nito lagyan, pero ako mas ginagawa ko, nilalagyan ko to para mas maging smooth yung buga niya. Haluin lang natin ito mabuti. Ayan na nga, itatap coat na natin to mga 2 to 3 coats para mas lalong gumanda yung ating product o yung ating finish.
Ito na nga yung ating drawer. Ayan, sukat na natin siya. Ito na nga yung ating final na ikapit na rin natin siya. Yan. Yan, napakaganda niyang tingnan. Napakalinis siyang tingnan. Yan, ito drawer. Sa ilalim yung pinaka-handle na to. Yan. Ganun lang guys. Thanks for watching.